Oh, sarip na. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasambong baril mo? Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Sarip na! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Sarip na! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Sarip na! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sarip na! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Sarip na! Salvasyon! O, paano tutuloy na ako? Muli ay binabati kita. Isa na namang award ang natanggap mo. Ano? Aalis ka kaagad? Di pa nga umiinit yung inupuan mo. Alam mo kung gaano ko kaabala sa negosyo ko. Mas binibigyan ko ng priority yung project na mga nakukontrata ko. Malapit lang naman ako dito kaya dumaan lang ako para batiin ka. Congratulations ulit. Salamat. Hindi mo nahihintayin yung pinabili kong merienda natin? Hindi na. Sige. Alis na ako. Okay. Oh, nagre-ring ang cellphone ko. Sino kaya to? Hello? Ano? Nakawala? Paano nakawala? Paano? Salamat naman at pinagbigyan mong kahilingan ko na kumain tayo sa restaurant na ito. Ang saya-saya ko. Bueno. Kung pwede na lamang na matapos ang araw nito, ay ayoko. Sarip na? Ha? May sinasabi ka ba? Oo, pero huwag na. Mukha kasing hindi ikaw ang dating kaibigan ko eh. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Alatang-alata kasi na iniwasan mo na ako. Ang totoo niyan eh, pakiramdam ko, ang layo-layo mo na. Bakit ba nasasaktan ako sa nakikita kong kalungkutan ni David? Umiibig na nga ba talaga ako sa iyo? Pero hindi itong tamang panahon dahil ayokong maikompromise ang kaligtasan mo. Nakakabaalam ako sa'yo. Ha?
tulad ngayon. Pagkasama nga tayo pero hindi ka naman nagsasalita. Ah, Sige, ihahatid na kita kung saan mo gustong ihatid kita. bumalik na lang tayo sa presinto. Bakit? Gusto ko kasing matanong kung nakarating na sa presinto ang tungkol sa iniulat kong kinaroroonan ng mga batang nadukot. Mga batang nadukot? Oo, Wala pa kami natatanggap na ulat tungkol sa kinaroroonan ng mga batang nadukot eh. ano? Bakit ganun? Magtatatlong araw na mula nang sinabi ko kay Gobernadora ang tungkol sa kinaroroonan ng mga nadukot na mga bata. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin naipaparating sa kinauukulan. Kung hindi ko pa nakausap si David, hindi pa rin malalaman ng mga pulis ang hideout ng mga kidnappers. Ma'am Saripda? Ah, Ma'am Saripda? Ikaw nga ba yan? Nika? Ma'am Saripda! Ikaw nga! Ang laki ng pinagbago mo. Kumusta ka na? Bakit mo ako kinukumusta? Hindi ba't galit ka sa akin? Isa ka nga sa nagbintang sa akin na magnanakaw ako, hindi ba? Ito naman. Matagal na yun. Kalimutan mo na. Kalimutan ko. Pinagbintangan ninyo at tinawag akong magnanakaw, kalilimutan ko lang. Oo na. Sorry na. Ikaw naman kasi. Malis ka. Ayun tuloy. Pagbintangan kang magnanakaw. Dahil lamang ba umalis ako, pagbibintangan na ninyo akong nagnakaw, kahit wala pa kayong sapat na ebidensya? O batayan para sabing nagnakaw ako? Ay, nako. Kalimutan mo na yan kasi. Tagal na eh. Ang mabuti pa, para mawala yung tampo mo, ay ililibre kita. Sigurado ka? Ililibre mo ko? Baka mamaya, lagyan pa ng lason ang pagkain ko. Grabe naman to. Kung magsalita parang ang bigat ng kasalanan ko. Pass is pass. Pass is pass ka dyan, hindi ba? Oo, sorry na nga eh. Tungat, bahagi ng paghingi ng dispensa ko ay ang paglilibre ko sa'yo. Oh, sige na nga. Ang lungkot talaga. Pag mag-isa lang sa bahay, hindi naman pwedeng manatili pa ang mga kasambahay ko. Dahil wala na silang gagawin dito sa bahay. Kompleto naman ako sa appliances. At mabuti na lang at hindi ako iniiwan ni Dencio. Ay siya na ngayon ang naglilinis ng bahay. 2 beses sa loob ng 1 linggo. Ay, ang laki-laking bahay. Pero mag-isa lang ako. May anak nga akong naturingan. Hindi ko naman kasama. Ayaw namang mag-asawa para kahit sana apo ko ang makakasama ko sa bahay na ito. Ay, nasaan na kaya si Ruben? Ang tagal na dumating si Ruben. Ang sabi, dadaan siya dito ngayon sa bahay dahil nakakuha siya ng project na malapit dito. Oh, Ruben, anak. Mabuti dumating ka na. Kanina pa ako naghihintay sa iyo. Malamig na ang niluto kong pananghalian natin. Na-traffic lang ako sa daan. Oh, kumusta na po kayo? Ang mabuti pa, magpalit ka muna ng damit mo
At ipapainit ko yung niluto kong pagkain para makakapagkwentuhan tayo habang kumakain. Saan ka na nagtatrabaho ngayon? Ha? Hindi ko dapat ipalam sa kanya ang trabaho ko. Ma'am Saripda, natahimik ka na yata. Ha? Ano ulit ang tinatanong mo? Ang sabi ko, saan ka na nagtatrabaho ngayon? Siguradong bus ka ulit, ano? Anong boss? Wala nga akong trabaho ngayon eh. Ano? Wala kang trabaho? Dati kang supervisor? Wala kang trabaho? Hello? Iba ang Maynila sa probinsya. Dito sa Maynila, ay masyadong competitive ang mga tao. At bahagi ng pagiging competitive ay ang magsipsip sa superior para ma-promote. Competitive? Anong competitive? Hindi pala masyadong nakapag-aral itong sinika. Kaya kahit hindi kakalimang termino, hindi maintindihan. Hello, Ma'am Saripda. Nandito ka pa rin ba o lumilipad ang isip mo? Ha? Naririto pa rin ako, syempre. Magkaharap nga tayo, di ba? Oo nga, pero madalas ay natatahimik ka. Bakit ba? May problema ba? Ha? Oo. Ang laki nga ng problema ko. Kaya ako madalas na natatahimik. Ano yun? Hindi pa rin talaga nagbabago ang babae ito. Intrigera pa rin. Mabigat nga talaga ang problema mo, no, Ma'am Saripda? Natatahimik ka eh. Wala kasi akong trabaho. Kaya iniisip ko kung saan ako maghanap ng trabaho. Ano? Kumusta naman ang construction firm mo? Okay lang naman ho, Papa. Naisip ko nga pong ilipad ng opisina ko dito eh. Ha? Ililipat mo ang opisina ng construction business mo dito? Oo. Lubang napakataas ng renta ng office ko. Mabuti ang naisip mo. Maluwang pa naman tong lupang kinatatayuan ng bahay. Ano? Kung gusto mo, magpatayo ka ng gusaling magsisilbing opisina mo dyan sa harap ng bahay. Ho? Sa harap nitong bahay, magpapatayo ako ng gusali? Sa harapan nitong bahay? Oo, para kitang-kita ka. Di, natakpan naman yung bahay. Ano ngayon kung matakpan? Ang importante ay makita kaagad ng mga kliyente mo. Alangan namang dito ka sa loob ng bahay mag-uopisina. Hindi pa po ako sigurado. Anak, huwag mo nang pag-isipan pa. Maging practical ka. Kung naroon ka sa syudad, marami ka ng kliyente. Pero napupunta naman sa renta ng opisina mo ang kinikita mo. O samantalang kung naririto ka, libre na ang renta mo at malapit ka pa sa akin. Ayan yun at pag-iisipan ko pa naman. Pag-iisipan ko pa. Ngayon ko nararamdaman ng pagod ko. Idagdag pang pagkabiglo ng katawan ko sa pagdepensa sa sarili ko kanina.
Ang sakit ng katawan ko. Dahil sa mga lalaking nagtangkang kidnapin ako. Talamak na talaga ang mga masasamang loob. Mabuti na lamang at nakapag-aral ako ng martial arts. Ikinulong kaya ng mga pulis ang mga ugok na yon? Nagri-ring ang phone ko. Si David. Hello? Saripda, kumusta ka na? Okay lang naman ako. Ikaw? Eto, kakauwi ko lang sa bahay galing Pisinto. Baka gusto mong pasyalang kita dyan. Ang sarap naman sa pakiramdam. Pero kailangan supilin ko para hindi madamay ang mahal kong David. Saripda, andyan ka pa ba? Ha? Oo naman. Pwede ba akong pumunta dyan sa inyo? Nanggaling pala dito si Ruben noong isang araw. Senyor. Oo. At kahit papaano ay nawala ang lungkot ko. Ay, kung bakit kasi ayaw pang manatili dito sa bahay. Ang laki-laking bahay pero mag-isa lamang akong nakatira. Ano kaya kung dumito na kayo ulit ng asawa mo? Ha? Total, dadalawa lang naman kayo dun sa bahay nyo. Dito na lang kayo tumira. Wala namang mag-asikaso sa bahay, senyor. Maliit lang naman yung bahay mo. Madaling linisin. Kung ikukumpara mo naman dito sa bahay ko, napakalaki pero mag-isa lang ako. Ay, kung sana'y naririto pa si Saripda, hindi sana napabayaan ang asyenda. Siguro kahit mga kasambahay lang ay may makakasama ako. Kaya lang, wala akong dapat sisihin kundi sarili ko. Kung hindi ako naniwala kaagad, siguro naririto pa si Saripda. Siguro hindi malulugi ang hasyenda. Kaya sana pumayag ka na. Dalhin mo na dito ang asawa mo. Senyor, paano naman kung bumalik si Nicole? Baka balayasin na kami. Mula nang nilimas niya ang halos lahat ng lupain ko at iba pang ari-arian ko, burado na sa buhay ko ang Nicole na yun. Senyor. Labis nga akong nagsisisi kung bakit inampun ko pa ang babaeng yun. Kilala niyo ba ang mga magulang ni Nicole? Hindi. Dinala lamang siya ng isang babae at nagmakaawa na kahit gawin kong katulong ang batang yun ay papayag siya. Basta lamang siya mabuhay. Anong sinabi mo? Pupunta ka dito sa apartment ko? Oo, tulad ng dati, di ba? Pinupuntahan kita sa inyo. Dinadalaw sa araw o gabi. David, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Huwag mo akong puntahan dito. Talaga bang iniiwasan mo na ako? May nagmamay-ari naman ang puso mo. Ha? Pinipilit kong intindihin ang pag-alis mo sa ating bayan. Kaya hindi ka nagpaalam sa akin, pero ang iwasan ako hindi ko maintindihan. Maliban lamang siguro kung may nagmamay-ari na ng puso mo. Wala pa, no? Kung gano'n, bakit mo ako iniwasan? May galit ka ba sa akin? Okay. Ang mabuti pa ay magkita tayo ngayon sa National Park
na malapit sa himpilan ng pulis. Doon tayo mag-uusap ng masinsinan. Manatawag mo raw ako. Bakit? Pakilusin mo ang mga tauhan natin. Magtalaga ka ng head sa bawat lugar na siyang magsusupervise ng bubuksan nating mga online gambling. Ano? Malawak ang bubuksan kong negosyo. Hindi lang pang Pilipinas, kundi maging ang buong mundo. At paano mo gagawin yun? Sa pamamagitan ng mga computers. Ano? Oo, sa pamamagitan ng computers at iba pang devices ay yayaman tayo ng husto. Kaya ikaw, bilang kanang kamay ko, paramihin mo ang sarili mo. Ano? Pararamihin kong sarili ko. Nag-iisa lang ako. Paano ko pararamihin ang sarili ko? Mag-recruit ka ng marami nating tauhan. Marami na tayong tauhan. Magagaling humawak ng baril ang mga yon. Hindi lamang magagaling sa paghawak ng baril ang dapat mong i-recruit, kundi mga ordinaryong tao. Pero may alam sa computer. Tuturuan sila nga ng mga kasamahan natin na manggagaling pa sa ibang bansa. Ano? Ano ang binabalak ni Nicole? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Salit na Salvasyon! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Salit na Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Salit na Salvasyon!